Ngayong gabi, bibistahin natin ang lugar kung saan sinasabing the past is always present. At kung saan laging nakakatakam ang pagkain. Ngayon pa lang, sasabihin ko na. Magugutom kayo, biyaheros. Magugutom kayo habang namamasyal dito sa Iloilo. It's so weird! May sasabihin pa ba ako? Wala na. Panoodin niyo na lang akong kumain. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Kilala bilang Heart of the Philippines ang Iloilo. Sinasakop ng probinsya ang hilagang silangang bahagi ng isla ng Panay. At kung titingin sa mapa, tila hugis puso ang probinsya. Kaya din siguro malambing ang mga taga-Iloilo, no? Maayo nga pag-abot sa Iloilo. Maayo nga pag-abot sa Iloilo. Ano bang unang pagkain may isip nyo kapag sinabing Iloilo, biyeros? Yep, that's right. The Ilonggo Classic. Batchoy. Kahit saan ka pumunta sa Iloilo, siguradong may batchoy. Dahil noon pa man, ito na ang madalas nilang merienda. Kadalasan, kinakain ito sa hapon o kaya naman pagkatapos nilang mamalengke sa umaga. Kaya dito sa isang palengke sa Iloilo, halos magkakatabi ang mga batchoyan. What makes batchoy so good? It's in the soup. Pinakukuluan ng napakatagalang buto ng baboy hanggang sa lumabas ang lasang kinagisnan na ng mga Ilonggo. Dito, nanggaling ang sabaw ng batchoy. May 3 klase ng batchoy kayong pwedeng pagpilian. Depende sa noodles. Miki, bihon, at miswa na umaapaw sa mainit na sabaw. At dahil sa tagal na ng batchoy dito, may mga nakaisip na gawan to ng twist. Bakit niyo po naisip na ihalo ang buko? Kumuha kami ng concept na nasa buko, tapos dinala lang dito sa Iloilo. Kasi wala dito sa Iloilo. Nung birthday ni Larry... Asawa niyo po, si Larry? Yeah, oo. Yung isang friend namin, nagdala nito, pinatikim sa kanya. So since na-stroke siya nung nasa Dubai, so para meron kaming extra income, nagtayo kami ng negosyo na buko batchoy. Yung place namin nun, nung first pa lang, maliit lang, doon lang sa labas. Pero kasi naging patok siya sa mga tao kasi kakaiba siya, unique, gano'n. So nasarapan naman sila, bumabalik-balik naman sila dito. Tingnan nga natin kung anong sikreto ng buko batchoy na to. Nasa sabaw din ba? First, ilalagay natin yung fresh Mickey. And then, ilalagay natin tong mix na chicken and pork. And then, the liver. Ito, sir, baka gusto mo ikaw maglagay ng chicharon. Sige po. Akala ko si bibig. Yan, pwede na po. Dagdagan pa natin ng konti, sir. Okay. And then, lagyan ng buko strips. Tapos, yung fresh na egg. Depende sa taste mo. Kung gusto mo yung fresh egg, mas okay. Pero kung medyo malansa para sa'yo, boiled egg. Pwede boiled na egg. rin. Tapos, yung garlic, and then yung sibuyas dahon. Then yung sesame oil para sa bango. Tapos, lalagyan na natin ng sabaw. This one is a balance of buko juice and batchoy soup. Matamis-tamis. Yeah. Matamis siya. Gets ko na kung bakit patok. Yung soup niya... Alam niyo yung soup ng batchoy eh. Medyo salty kasi yung classic talaga. Right. Yung classic, ayun, syempre masarap yun. Yeah. Panalo yun. Depende rin yan sa broth eh. Depende yan kung gaano ka katagal or yung hinahalo dun sa broth. Pero yung hinaluan nila ng buko juice, yun nga, it adds a different sweet flavor na feeling ko sa mga Pilipino magugustuhan nila dahil matamis. Kung hindi pa kayo nabusog sa buko batchoy, marami pa kayong pwedeng kainin dito. Nariyan ang Coco Spring Roll, Coco Pao, Beef Wonton Coconut Choy, at Egg in a Whole Buko Burger. Ano, biyeros? Kaya pa ba? Hehehe. Kulang pa ba yan? Gusto niyo pa ba ng something new pero with batchoy pa rin? Ooh, vanilla ice cream! Nah.
Ano ang main dish na iniisip nyo kapag Iloilo? Bok choy. Apparently, gumawa sila ng ice cream. Gamit ang bok choy. Ano to, noodle? Mickey? Crunchy Mickey noodle. Sila chef, wala na daw magawa kaya nila iniisip to. They're bored. Same Iloilo dishes again? No. Think of something new. It's so weird! Parang kumakain ng bok choy pero malamig. Bakit ganun? Parang siyang cheese ice cream, pero may alat sa dulo. May konting garlic. Ang daming weird flavors. Yung aftertaste Yun eh. Kala mo kumakain ka ng cheese ice cream, pero yung aftertaste, nandun pa rin yung bok choy aftertaste. Susunod! Ano pa ba ang tatak Ilonggo na pagkain? Heavy cut din sa panlasa. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Buhay! Humigit kumulang isang oras na flight mula sa Metro Manila, mararating na ang bayan ng mga malalambing magsalita, Iloilo. Ang masarap balik-balikan sa probinsyang to, bukod sa mahirap kalimutang linamnam ng Ilonggo cuisine, ang mainit na pagtanggap ng mga tao. Kaya nga City of Love, di ba? Nabigyan din ng award ang Iloilo bilang Most Livable City na iginawad ng Competitive Council at Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC noong 2015. Ibig sabihin, Iloilo is one of the safest places to live in, to work in, to invest in, and of course, to visit. Dahil dyan, itong nakarang taon lang, nagbukas na ang kauna-unahang water park sa Visayas, ang Water World. We have extreme rides and we have an indoor water facility. May 12 slides sa loob. Yung entrance fee namin for summer is $350 for weekdays and $500 for weekends. Siguradong matutuwa ang Kiddie Viajeros, pati Young at Heart Viajeros sa dami ng pakulo sa water theme park na to. Para naman sa mga ayaw umitim, ayan na, nilagyan na nila ng bubong para sa iyo. Pero sa kabila ng tuloy-tuloy na pagunlad ng probinsya, di pa rin makukumpleto ang Iloilo Adventure kung walang tatak Ilonggo. Siguradong tanggal ang init ng ulo mo kapag nakahigop ka ng mainit na sabaw ng pansit molo na nagmula. Saan pa ba? Di sa bayan ng Molo rito sa Iloilo. Nakilala ko ang may-ari ng Panaderia de Molo na isa sa pinakamatandang tindahan na gumagawa ng pansit molo. It's called pancit molo. It's not like the typical pancit in the Chinese restaurant. Right. It's still called pancit because in the soup you also have the noodles. We place the machine here for the wrapper so that kasi our store is a pasalubong, so most of our customers are tourists. Right. So they can see how the wrapper is being made. Ang Chinese traders daw na bumibisita sa parting ito ng Iloilo ang nagpakilala ng molo soup sa mga Ilonggo. At dahil pumatok ito sa panlasang Pinoy, naisipan ng Jason Samson clan na itayo ang Panaderia de Molo noong 1830s. At sa loob ng mahigit isang siglo ng paggawa nito, mahigpit pa rin daw nilang sinusunod ang molo recipe na namanapan nila sa kanilang mga ninuno. This is how we make it. We grind the pork or the chicken together with all the ingredients. Okay. That's why it's a bit color green because of the chives. We use chives, not onion leaves. Okay. So the secret are how much garlic, onion, and chives you put in it. We don't put MSG or Other standards. Yeah. And then we fry it so that it will last longer. Like most of our customers, they would bring it to Manila Okay. as pasalubong. So if it's fried, it will last 24 hours without refrigeration. Okay. As long as you don't put it
under direct heat of the sun. We packed it like this. So it's already fried and then frozen, so it will last. So they just, how do they reheat it? You just make the soup. Make the soup. Make the soup, then you drop this. The moment this one floats up, it's already cooked. Okay. Eh ano pang hinihintay natin? Tikman na! Okay. Hello. You want to try the pancit molo soup? I will definitely try it. Hold on. This is such a good starter. Or a full meal in itself. Yes. Okay, that's good enough, tita. Yep. It's pancit molo. So, the fried one, it's gonna soften na. Yeah. The moment you put it into the boiling Lalambot soup, na siya. yeah, lalambot na siya. That's chicken. It's very good. Thank you. But the broth is very important din, no? Yeah. Bukod sa pancit molo, mabenta rin dito sa panaderia bilang pampasalubong ang iba't ibang klase ng biskwit. Ayon kay Hyacinth, nung itinatayo pa raw ang simbahan ng molo, hinahaluan ng egg whites ang buhangin para maging mas makapit ito. At dahil marami ang nasasayang na egg yolk, naisipan ng mga taga rito na gumawa ng mga biskwit gamit ang mga to. Pero huwag kayong magkakamaling husgahan na ordinaryong biskwit lang to dahil may secret ingredient sila na lalo raw nagpapasarap dito. You ready for this, viajeros? Hinahalo sa mixture ng biskwit ang mantika ng tulapo. Tulapo ang pinatuyong taba at balat ng baboy na mas kilala sa tawag na chicharong Bisaya. Boom! Di nyo naisip yun, oh. Pati kami, nalin lang doon. Perfect daw ang dalawang biskwit na partner ng pancit molo. Nowadays, they take it together with the kinihad, which is like This one? bland, yeah. Oo. And but before, my grandmother used to take it together with this banyadas, which is very sweet. Yeah, usually nga ganun, no? Parang I prefer this better. Parang Most sakto people lang. prefer it. Yeah. Kasi this one kasi parang too sweet na. But then again, this is my preference, so. But yeah. Parang when they put breadcrumbs sa soup, Yeah. there's texture and alright. At usapang tatak Ilonggo lang din naman. Di pa huhuli ang siopaw ng Robertos na matagal na palang gumagawa ng ingay sa Iloilo City. Alam mo naman yung sinasabi nila, makikiyosyo tayo kung saan may maraming tao, doon dapat yung masarap na kainan. At ito mukhang marami yatang tao. Kuya, tanong lang po, ano po pinipilian nyo? Burger at saka ng siopaw. Burger pati siopaw? Ano bang pinagkaiba ng burger at siopaw nila dito? Masarap. Sarap? Oo. Maraming laman. Maraming laman? Oo. Yung burger o yung siopaw? Pareho. Pareho? Bakit? Mahaba yung pila? Parating may pila dito? Ha? Masarap. Sarap ha? Try mo. Sige. Ate, ano po yung pinipilahan niyo dito? Siopaw din? Masarap po ba yung siopaw nila dito? 1978 nang unang ipinakilala sa mga Ilonggo ang siopaw ng Robertos. Pinagmamalaki nilang espesyal daw ito at hindi tinipid sa palaman. At dahil sa taas ng demand, mula sa regular size, nanganak ito ng mas malalaking siopaw. At ang bestseller, ang pinakamalaking siopaw na tinatawag nilang Queen. Queen! Sino ba yung Queen? Siyempre, sino pa nga ba? Sino ang king? Sino yung King? Ay! Sorry, meron na akong Queen. Alam ko! At meron na rin akong maliit na siopaw. Can be this one lang muna. Ito yung pinakamaliit. Mga pinakamaliit. Anong laman ng pinakamaliit na siopaw? Pork adobo siopaw lang. Pork adobo siopaw. With egg. With egg. With egg. Pero ito na maalat? O hindi? No. Hard-boiled egg? Hard-boiled egg. Okay. Pero ano yung bestseller dyan? Yung Queen. Dahil parati mga pinagso nila yung mga malalaki. It's the one that I made.
Bacon na naman, Chinese sausage, chicken, pork, adobo, with the 1 egg. Is this one whole egg or? 1 whole egg. What? Nagkasya yan dyan? Kaya nga, Ang bigat. talaga mabigat at saka masarap. Para siyang... Shaw pounds. Parang buntis. Parang buntis. Oo, parang talaga. Nabubuntis yan. May isang paraan lang para mapatunayan ng chismis. Ang bigat. Di mo nakagat yung egg? Di ba? Ako kasi gusto ko yung tinapay din. Oo nga, maraming ganyan. Di ba? Masarap yung tinapay. Yung mga customer, kung may mabili dyan, kinakain ng tinapay lang. Oo. Yung texture kasi ng tinapay, masarap. Oh, yan na ba yun? Yan, oh. Yan na babasang Chinese sausage. Chinese sausage. Pork adobo. Oo. Yung egg, di mo nakita. Itlog. Oo, nabuo. Sarap nga. Pwede. Oo, anong pwede? Pwede to. Pwede dalhin kay Kwan? Pwede din sa misis. Oo, kaya nga. Pwede pa sa lubong. Yes, true. Shelf life. Shelf life, 24 hours good enough. Do you have it not cooked yet? No. No, kailangan cook na. No. Alam mo, sakto to sa akin dahil hindi ako makain ng itlog na maalat. Oo nga. Gusto ko dahil hard-boiled egg lang. Ganun lang. Tagalog ka? Tagalog. Oo. Kasi may mga Tagalog gusto niyan maalat. Oo. Di ba, girl? Oo. Pwede. Pwedeng another one? Parang masyadong malaki na yung isa. Actually, sa one, you can actually share it. Correct. Pero it's still, kaya pa rin ng isang tao. Busog! Susunod, walk like an ilustrado. So that will really identify you as an ilustrado. Okay. Who are you? What are you doing here? Who are you? At syempre, an Ilonggo food venture is never complete without KBL. Short for Kadyos, Baboy Langka. Namit! Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Ilan sa ating mga kilalang bayani nanggaling sa alta sosyedad o yung mga kabilang sa mayayamang pamilya at mga ilustrado o yung mga nakapag-aral noong panahon ng Kastila. Ito ang Kaminya Balay nga Bato o Bahay na Bato sa Tagalog. Isa ito sa pinaka-well-preserved na bahay dito sa Iloilo. Itinayo ito sa loob ng 5 taon noong 1860s ng pamilya ni Fernando Avancenia. Sa labas pa lang, makikita na ang magagandang disenyo ng bahay at noong 2011, binuksan ito sa mga turistang gustong makita kung ano ang buhay ng mga ilustradong Pilipino noon. Meron silang daily tour sa loob ng Heritage House na pinungunahan ng kasulukuyang caretaker na si Miss Luz Saludes Camina. Kabilang siya sa ika-4 na henerasyon ng pamilyang Avicenia. You are now at the almacen. That's the Spanish word for warehouse. Warehouse, For the almacen. shop. Yeah, almacen. So this is how we live. This is the regular retail store of the house. We sell the produce of the farm and all the arts and crafts. Since this is a fortress house, this is, of course, a 46-degree angle. This is to ward off the tulisan. So it will be very difficult for you to ascend the stairs. Right. So the style here is you have to walk sideways. Sideways. Because the lady would always carry her saya. Right. Okay, so that's how you walk gracefully. Sa second floor ng Balay nga Bato, makikita ang Sala Mayor na ngayon ay ginawa nilang extension ng dining area para sa mga turista. Oratorio o prayer room, Azotea Comedor o dining area. At makikita rin sa buong bahay ng mga makalumang kagamitan. It's Kasaysayan 101. There's a story behind that. When the British landed here in 1855, they had an exclusive golf club and Filipinos were not allowed. Of course, they are the snobbish British. Yes. So Lolo Amon, Chief Justice Ramon Avancenia, that's him, the first cousin of Lola,
opened his own golf course just across the street. Okay, so it's called Pulo. It's an island, yeah. So the Filipinos were invited also to play there because they were not allowed to play at Santa Barbara. At para mas ma-feel ko ang pagiging ilustrado sa Iloilo, aba, kailangan matutunan ko ang swagger walk. This is the bastonero. This is Okay. a must for any balay nga bato. May I do the honor? Sure, tita. Here. Okay. And use your baston. Baston. Yeah. You try to do the swagger walk, kick your baston, and do the swagger walk. That's it. Like that? Okay. Para akong nag-time travel at hindi makukumpleto kung hindi ko matitikman ang mga pagkain hinahain ng mga Ilonggo kapag may handaan. Ilonggo way of cooking is just a straightforward way. We always take it for granted. We have fresh fruits and fresh produce of the sea and the farm. We cook adobo without toyo. We only use anato oil, atsuete. Atsuete. So our adobo will always be golden. Coming up will be our binoo. Pwede ba buo na lang? Bigay mo kay Drew. Hindi, loko lang po. Loko lang. Sakit sa mata. It's the guilt with cinnamon. Cleanse the guilt with sinamak. 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 Second syllable. Sinamak. It's sinamak. Sinamak. Yeah. May sasabihin pa ba ako? Wala na. Lahat ng impormasyon na kaya kailanganin nyo, sabi rin ni Tita. Biyahe ni Tita. I like it. Makes my job easier. Panoodin nyo na lang ako kumain. Thank you. Kasama ng tour, or kapag nasa loob ka na ng tour, besides yung kanilang gem, which is Tita, you know, talking about, or taking you back into time, you know, talking about everything na nangyari nung panahon. Hindi naman panahon nila, pero yung panahon ng dating nakatira dito. Ganun eh, para kang pumasok sa Back to the Future vehicle eh, ni Michael J. Fox. But yeah, you know what kind completes the experience? Yung pagkain nila, sarap ng pagkain nila. And then when you're dining here, azotea. Yeah. It just really takes you back in time, and you're in it, you're living it. Love it. Oh wait, there's more! Kala nyo tapos na ang papiging sa balay nga ba to? Meron pang hindi pwedeng mawala. Sarap. Good job, Manang. Kung mas trip nyo namang mag-water activities habang nasa Iloilo, yung tipong chill lang with your barkada, perfect itong river ride sa inyo. Siyempre, mas masaya kapag marami, para marami rin magpepedal. Group effort to, no? Kung history lang din naman ang pag-uusapan, aba, may history rin sa susunod nating Stop Viajeros. Kamusta na po? Okay din. Kailan po ba yung huling pagkikita natin? Ewan ko doon, hindi ko alam na. Oo, naalala ko eh. Pagparada namin dito sa labas, alam ko na to eh. Tapos naalala ko nga yung tinuom. Eh, marami kasi kaming mga millennials na viewers ngayon. Mga bata. At magandang i-educate natin sila kung ano nga ba yung tinuom. Matagal na po ba kayo nagluluto ng tinuom? Una, siguro mga 40 years din ay. 40 years na. Ang muda ang sa mga anak ko, nakapatapos. Ganun. Dahil sa tinuom. 6 sila. Bakit po sikat ang tinuom nyo? Iwan ko. Na, sa kwan siguro, sa sabor, ano? Paano niyo ba natutunan magluto ng tinuom? Kasi noon, yung tatay ko, ito ang negosyo nila. Tapos daw, pag namatay na sila, amo ko pag kami ako ang nagluto. Actually, sa totoo lang, nakalimutan ko na yung lasa ng tinuom. Hindi lang pagpunta mo dito, mayroon nga kasama kayo ang nagluto. Tapos tayo nga dalawa, ginserbihan nila. Oo, yun. Alala mo yun? Tama yun, naalala ko yun. Bumabalik-balik na ngayon. May amnesia kasi May siguro. amnesia. Buti ikaw pa, no? Okay. Okay.
para sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung nasa loob ng tinuom? At paano po ba ito niluluto? Doon sa bowl na yan, pinatimpla. Yung timpla. Lagyan ng ingredients na kamatis, bombay, tanglad, bitsin, kag-asin. Kamatis, bombay? Naglalagay ka ng bombay? Oo. Ano po yung bombay? Sibuyas. Tawag ba ng sibuyas dito bombay? Oo. Sibuyas sa inyo, sa amin dito bombay. Tapos noon, maganda po yung presentasyon nyo dahil nasa paso. Tapos noon, meron kayong banana leaves, no? Banana leaves. Kasang lasang bombay? Dala ko lang. Yes. Yes. Naalala ko na ngayon ang tinuom. May 6 years yun, ikaw no. Parang may ganun yan. Yan, May pagbabago po ba ako? Oo. Talaga? Nagwapo. Naalala ko na ang lasa ng tinuom. Kapag ang Amerika may chicken soup for the soul, dito sa Iloilo may tinuom soup for the soul. Dahil ang kanyang lasa ay super. Hindi, ang lasa niya ay hindi talaga, para siyang lalo na kapag umuulan, kapag malamig, ito talaga yung parang yumayakap sa'yo, parang mainit na blanket. Wow. Hindi naman siya sinigang, hindi naman siya parang tinola, parang siyang nasa gitna. Simple lang. Simple, Simple. pero rock. Actually, siya mas similar siya sa tinola talaga. Pero wala siyang ginger. Pero yung nakukuha mo from the tanglad kasi, yun yung nagpapasarap. Last time ko pumunta dito was 6-8 years ago. Yan, good man yan siguro. Nakabalik ako ngayon at malamang after 5 years. Babalik ulit ako dahil sa tinuom. Marami akong pwedeng balik-balikan dito sa Iloilo, pero hindi pa rin kami mawawala ng mga bago mapupuntahan. Katulad lang ng Nasadhan Falls. Wala pa masyadong nakakapunta rito mga biyahero, pero huwag mag-alala dahil alam ng locals ang maayos na daan papunta sa falls. Galing sa jump-off point sa bayan ng Igbaras, kailangan sumakay ng habal-habal ng 5 minuto. Pagkatapos ay maglalakad ng 10 to 15 minutes. Depende sa fitness level mo. The best part? Libre ang pagpunta rito guys. Kailangan nyo lang makipag-ugnayan sa tourism office ng Igbaras o sa barangay officials nila. Pwede pang humabol ng swimming ngayong summer, di ba? Sa Alegre, Iloilo City, matitsyemprahan nyo ang skimboarding group na to. Ang grupo namin yung tawag po is Flat Sand Iloilo Skimboarding. Kakilala po kami and nag-meet up lang po kami dito sa Villa Beach. Tapos doon po kami nagkakilala isa-isa, naghihiram po kami ng board. Tapos dumami po kami, kaya po naisipan namin gumawa ng isang group para mayaya po namin yung mga iba. Before po ng event namin is nagtuturo po kami ng skim. Kahit po sinong gusto mag-try, bata po or matanda na, okay lang po, free po yung tutorial namin. Libreng skimboarding activity? Check na check! At kung gutumin man kayo sa paglangoy sa falls o pag-skimboarding, hindi pa rin kayo mauubusan ng mga food destination dito sa Iloilo. Ano guys, gutom na kayo? O gutom na kayo sa mga nakita nyo? Well, sulitin na natin yan with some Ilonggo heritage cuisine. So, nandito kami ngayon sa Rafael's. It's a restaurant and they serve classic Ilonggo dishes, no? Just a few dishes that's very notable dahil kung pwede lang namin i-feature lahat ng sa menu pero we have little time but big appetite. We shall start with one of their bestsellers, the Paella Negra, which is my favorite na paella actually. Definitely not to be eaten on your first date. But this is my dad's favorite as well. Paborito din namin to kapag ngingiti na siya pagkatapos. It's lovely. Anyway, you've got calamares, we call it calamares on top. Ayun, mainit-init pa. Para siya hindi nakakaalam kasi. Off-cam, shoot muna namin. Tapos lalamig, tapos kakainin ko. Ngayon, shoot kagad, kain. Mainit pa. Kaya yung importante sa paella, kailangan bago luto.
I like it. I really love it. Brings back memories. Para sa mga hindi pa nakakain ng paella negra, man, what a pity. Don't get intimidated by its color. It's beautiful. It's so delicious, I swear. This is lengua. Now, sinasabi ko nga kay chef kanina na ako lang sa pamilya hindi kumakain ng lengua. Pero sa buong pamilya, sa bahay ng lola ko, kumakain sila ng lengua. Pero si lola, gumagawa din ng beef na hindi lengua. Yun yung kinakain ko. Tapos kuminsan, niloko ko ng mga kapatid ko, naglalagay sila ng lengua. Tapos I won't know the difference. So it's just really in my head. But today, I will French kiss this cow. Yep. See, hindi ko alam kung bakit ko hindi kinakain. It's just the idea of eating a tongue. But what's great about this tongue, or lengua, is that it's really tender. Ano ang laswa? Laswa ay garden vegetables na pinagsama-sama. Sa Manila daw, kapag Friday, nasanay ang tao kumain ng munggo. Dito sa Iloilo, it's laswa na may ritong isda. Ito, patola. Squash. Kalabasa. Meron kang hipon din. Meron kang okra. Sitaw. Kantahin na natin ang Bahay Kubo. Oh, it's also gooey like Dinengdeng. Remember Dinengdeng? Alright. Kung ano nakikita nyo, ano na-imagine yung lasa, ganon. Ganon. Just a variety of garden vegetables. Now we move on to KBL. Kajot! Baboy! Langka. Yes! Kajos! 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 Baboy langka. Oh, man. Hindi ko alam kung ano nakukuha ko aftertaste doon. But it's one of... I remember when we featured Iloilo, this is one of their traditional dishes. Mula sa mga simpleng rekado nitong bawang, sibuyas, smoked pork ribs, langka at kadyos, magigisa tayo. Lalagyan ng tubig at pakukuluin. Ihahalo ang kadyos, ang batuan, langka at pakukuluin. Pagkatapos ay ihahalo ang talbos ng kamote, sili, at pakukuluin for the last time. Ready to serve, viajeros! Susunod, the one and only batuan. 2 hours. There you go! With leaves pa. Yeah. Oh, yeah. You can bring that as a souvenir. Batuan. Batu. At mas marami pang good eats. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Huni ng mga ibon, sea breeze, at fresh food. Oh, what a beautiful morning in Iloilo, viajeros. Alam niyo, every morning, aking mother-in-law nagpapakulo ng saba. Every morning yan. So pagkagising namin, meron kaming fresh saba. Luto. Pinukulain. Now, dito sa Garen Farm, hindi lang saba yung pwede nyo kainin. Fresh. Dahil, ano siya sinasabi na, from farm to table. So lahat ng nakikita nyo dito, except ng tubig, yung prutas, at yung kanin, ay galing sa kanilang farm. Sitaw, fried kangkong, fried kamote, saladang langka, daing na bangus, tortang talong, itlog. Matingam dito last night, di pa masyadong nagpakita yung kagandahan ng lugar, pero
pagising mo sa umaga, sabi nila, mas okay daw kapag you wake up before the sunrise, you hike up across, I think it's like less than 500 steps. Doon mo makikita yung magandang sunrise dito, magagaling sa dagat. Pagbaba mo, actually makikita mo rin naman different houses. Goat house, meron kang pigeon house, meron kang, hindi naman turkey house, pero may turkey parade. You can see the pond, the doves, at yeah, wala lang. Stig lang. Nice piece of land. Huge piece of land na presko. Sakto, kumain din. So, kain tayo? Kung gusto nyong araw-arawin ng fresh food, pwede kayong mag-book sa mga kwarto nila na overlooking ang Panay Gulf. Dito rin kayo mababagot sa dami ng activities na pwedeng gawin dito kagaya ng boating, zipline, o di kaya tanggapin ang hamon ng kanilang pilgrimage experience. Ang umakyat na 480 steps para makita ang 360-degree view ng sinasabi nilang heaven na makikita mo lamang kapag pumapasok ka sa tunnel nito. Bago ang heaven, dadaan muna sa tinatawag na dark room kung saan pwede mag-meditate. Pagkatapos ay pwede nang dumiretso sa heaven. Tanghaling tapat daw ang best time para umakyat dito kung kailan walang shadow at matindi ang reflection ng araw sa puting pintura. Pero kahit hindi tanghaling tapat, nakasisilaw pa rin ang liwanag. Kaya sa mga nagbabalak pumunta dito, must have ang shades. Pero ang mga Ilonggo, hindi na kailangan pumunta pa sa farm resort para lang makatikim ng sariwang pagkain. Dahil maraming gulay ang kusa na lamang tumutubo sa lupa ng Iloilo. Aba, effortless! Ayon sa food historian ng University of the Philippines Visayas na si Mary Joy Rosal Sumagaysay, hindi pa rin daw maipaliwanag ang dahilan kung bakit mabilis ang pagtubo ng mga gulay na to. Di lang sa Iloilo, kundi pati sa ibang parte ng Region 6. Ang ilan sa mga to, ang libas at alumpiran, isang uri ng damo. Yung libas ay isang puno ng kahoy at yung dahon nito ay ginagamit paasim sa mga nilagang karne, nilagang baboy at pwede rin sa manok. At saka pwede rin natin magamit ang dahon ng libas pampaasim sa mga luto nating gulay. Karamihan ng mga tao dito sa Igbaras, lalo na sa mga bukid, yun ang ginagamit nila. Kung walang magagamit na mga tulad ng mga kamatis, yun ang alternative nito. Sa nilagang baboy, mas bagay daw ang asim flavor ng dahon ng libas. Pero kung manok ang lulutuin, ang asim ng sariwang babaeng alumpiran ang magpapasarap. Ito ang alupilan na babae. Ito ang ginagamit sa pagpaasim. Asim sa manok, sa baka, pwede rin sa karne. Meron daw babae at lalaking klase ng alumpiran. Ang lalaking alumpiran ay hindi kinakain at namumulaklak ng rafflesia, ang pinakamalaki at pinakamabahong bulaklak sa buong mundo. Ang babaeng alumpiran naman ay ginagawang gulay ng mga Ilonggo. Mabango ito at perfect pang sahog sa pinalugtog na manok. Sarap! Ang pinalabtog ay nagmula sa salitang kinaray-a na pinalabtugan na ang ibig sabihin ay sinabawan. Dito sa bayan ng Igbaras, madalas na putahe kapag may okasyon ang pinalabtog na manok na may alumpiran. Dahil kapag nasusobrahan na raw ang kasiyahan, mabisa raw pantanggal ng hangover ang mainit at sabaw na to. Speaking of asim, may isang klase ng bunga ang staple sa sinigang ng mga Ilonggo, ang batuan. So okay, this is batuan. Okay. Yeah, yes. Batuan, para siyang alternative sa sampalok na ginagamit usually
Kami sa Manila, usually pag sampalok, pag sinigang, ganyan. But you have a dish here that uses batuan. No, actually, Lots of dishes. It's also in, for example, in sinigang. That's what we sinigang use for also. sinigang. Yes. We use it for several, but for sinigang, this is what we use. We don't use sampalok. Bakit? Dahil mas maraming batuan trees here? Or nakasanayan lang talaga ng Probably. Visayas? Yeah, I think that we are more used to this because we are not very fond of sour. Ang sour per se, you know. Sampalok is soap and medyo maasim. Yeah, medyo. This one is sakto lang. Sakto, yeah. It is sour, but that has a certain those sweetness also. So it's more subtle for us, for our taste. Okay. Now, you were saying a while ago that size doesn't matter. Yes. Oh, yes. As long as it's green. Because when it's already yellow, it's no longer, the flavor is different now. Like for example, sinigang dish good for 4 or 5. How many? Batuans. Batuan. No. Sorry, gas-gas na yan. Pero, how many? Just 1 or 2. 1 or 2? Yeah. That's enough already. Not too much because otherwise it will be batu. Batu, it's hard, batu. 5 hanggang 10 taon daw bago mamunga ang puno ng batuan. Nagsisimula ito sa malakaping itsura. Kapag lumaki na to at naging berde na, pwede na itong sungkitin. Hop! Uy, bilis ah. Good catcher. Yeah, it's a good catch. Ano maahas dito, no, ma'am? Sometimes they just prefer to let it drop. 2 hours. There you go. There you go. With branches, with leaves pa. With leaves pa. Yeah. You can bring that as a souvenir. Batuan. Batu. Kailangan durugin ng konti ang batuan para lalong kumatas ang flavor nito sa sabaw. Can I try? Sure, yes. Sometimes I forget kasi the taste of KBL, di ba? The aftertaste of KBL kasi iba. Yeah. That's true. It's it's like a sinigang dish. Yes, it is. Pero it's not a sour. Yun. That's exactly Yun. the point. That's exactly the point. It's more subtle. Very subtle. The tamarind and the kamyas. The kamyas is also very sour. But that one is good. Sakto lang. Sakto lang. Yeah. It does not hurt your acidity or something. It's not too acidic. That's why we prefer to use this in our cooking here. This is because our taste is already adjusted to this. Right. Patunay ang City of Love na ang pagluluto ay true love made visible. But one. No. Ang nagsasarapang Ilonggo Cuisine nakakambal ng makukulay na kwento at kultura. Ang sapat na dahilan kung bakit dapat kitang balik-balikan. Iloilo. Mabuhok ang kanyang mga kamay. Kakaiba yung laman niya. Mula ang planetang Mars talaga. Init. Naloko niya yata. Ano, sama ka sa biyahe ko?